Ang asawa kong taksil ay mas piniling paupuin ang kanyang malanding sekretarya sa harap ng sasakyan, habang pinagmumukha akong tanga sa gitna ng ulan. Akala nila ay sapat na ang aking pananahimik para ituring akong talunan. Ngunit makalipas ang 1 taon, habang lumuluhod ang walang hiyang lalaking iyon sa putikan upang makiusap na huwag ko siyang ibagsak, tiningnan ko lang siya mula sa bintana ng aking sasakyan at malamig na ngumiti. Noong araw na yon, iniwan ko siyang walang kahit isang kusing, habang ang ahas niyang kabit ay kaladkad ng mga pulis palabas ng aking kumpanya. Madilim ang langit at tila nakikiramay ang bawat patak ng ulan sa bigat na nararamdaman ni Katrina habang nakatayo siya sa tapat ng naglalakihang salamin ng kumpanya. Hawak niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mamahaling relo, ang kanyang regalo para sa kanilang 5 anibersaryo ni Alex. Huminto ang itim na SUV sa kanyang harapan, at sa pagbaba ng salamin ng bintana, isang tinig ang bumasag sa katahimikan ng gabi. "Dun ka na sa likod sumakay, Katrina." Masama ang pakiramdam ni Bea at kailangan niya ng mas malawak na espasyo sa harap para makahinga ng maayos. Hindi agad nakakibo si Katrina. Nakita niya ang mapungay na mga mata ni Bea, ang sekretaryang halos 2 buwan pa lang sa kumpanya, na nakasandal sa upuang dapat ay para sa kanya. Ang upuang, simbolo ng kanyang pagiging asawa ng CEO. Ngunit sa halip na bumaba si Bea, ay lalo pa itong nagkunwaring nanghihina at humawak sa braso ni Alex. "Sir Alex, baka nakakaabala ako sa inyo ni Ma'am Katrina. Okay lang po ako sa likod, kahit medyo nahihilo ako rito sa harap." Mabilis ang naging tugon ni Alex, ni hindi man lang tiningnan ang asawang basang-basa na ang laylayan ng damit. "No, Bea. Stay there." "Katrina, don't be so dramatic. Maikli lang naman ang biyahe at kailangan ni Bea na makarating agad sa ospital para sa check-up niya. Sumakay ka na sa likod para hindi tayo malate sa dinner reservation natin." Sa bawat salitang binibitawan ng kanyang asawa, nararamdaman ni Katrina ang unti-unting pagkamatay ng init sa kanyang puso. Ang lalaking tinulungan niyang buuin ang kumpanyang ito mula sa wala, ang lalaking pinaglaanan niya ng 5 taon ng kanyang buhay, ay inuutusan siyang maging pangalawa sa sarili niyang sasakyan. Eksaktong sa sandaling iyon, lumapit ang gwardiya ng gusali at payed na tumingin sa kanila. "Ma'am Katrina, heto na po ang payong niyo. Sabi po ni Sir Alex kanina, ay bilisan niyo raw po dahil nakaharang ang sasakyan sa driveway. Marami pa pong sasakyan sa likod niyo na naghihintay." Tumingin si Katrina kay B. Ang sekretarya ay hindi na nagpapanggap na nanghihina. Sa halip ay isang mabilis at mapang-uyam na ngiti ang ipinukol ito sa kanya bago muling nagkunwaring nakapikit. Tumayo ng tuwid si Katrina. Hindi nanginghinig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na regalo sa basurahan na nasa tabi ng entrance. Wala siyang sinabing kahit isang salita sa loob ng ilang segundo. Ang katahimikan niya ay tila ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog ng bulkan. "You're right, Alex. Don't be dramatic." Malamig at kontrolado ang boses ni Katrina habang tinititigan ang kanyang asawa sa mga mata. "Go ahead. Dalhin mo siya kung saan mo man gustong dalhin. Huwag mo na akong alalahanin sa dinner. Busog na ako sa nakikita ko." "Katrina, what are you saying? Huwag kang mag-eskandalo rito sa harap ng opisina. Nakakahiya sa mga empleyado." Mabilis na sagot ni Alex. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng iritasyon sa halip na pagsisisi. Hindi na siya sinagot ni Katrina. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa harap mismo ni Alex ay nag-book siya ng sariling sasakyan. Hinarap niya ang gwardiya at mahinahong nagpasalamat. Isinara niya ang pinto ng SUV ni Alex mula sa labas nang walang pasabi. Isang tunog ng pagsasara na tila pagputol sa huling hibla ng kanyang pasensya. Habang hinihintay ang kanyang sasakyan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang phone sa bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Isang litrato ang kalakip nito. Ang sapatos ni Bea na nasa ilalim ng mesa ni Alex sa loob ng opisina at isang resibo
ng mamahaling alahas na binili ni Alex kahapon lang. Isang kuwintas na hindi para kay Katrina. Mariing napapikit si Katrina. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila mga kutsilyong bumaon sa kanyang likuran. Ngunit sa halip na dugo, ay purong yelo ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya iiyak. Ang luha ay para sa mga mahihina, at si Katrina Reyes ay hindi kailanman naging mahina. Pumasok siya sa dumating na sasakyan at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang mapagmahal na asawa ni Alex. Ang babaeng naroon ay isang estrangero na may mga matang handang sumunog sa lahat ng nanakit sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop habang nasa loob ng sasakyan. Sa ilang mabilis na pindot, pumasok siya sa isang encrypted folder na matagal na niyang inihahanda. Doon ay nakatala ang bawat sentavo na ipinasok niya sa kumpanya, bawat pirma na nagbigay ng kapangyarihan kay Alex, at bawat butas sa batas na maaari niyang gamitin. Nang tumunog muli ang kanyang phone, isang email ang dumating. Galing ito sa kanyang private investigator. Sa loob ng kalakip na dokumento, nakita niya ang isang bank transfer na nagkakahalaga ng 10 milyong piso mula sa kanilang corporate fund patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ng nanay ni Bea. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Katrina. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang taksil, siya ay isang magnanakaw. At ang magnanakaw ay walang lugar sa trono ng isang reyna. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang wedding ring, hindi niya ito itinapon. Inilagay niya ito sa isang maliit na plastic bag at isinulat ang isang petsa. Ang petsa ng simula ng katapusan ni Alex. Nang makarating siya sa kanyang bagong penthouse na lingid sa kaalaman ng lahat, isang mensahe ang muling lumitaw sa kanyang screen. Isang audio file mula sa voice recorder na itinanim niya sa loob ng sasakyan ni Alex bago ito dumating sa opisina. Pinindot ni Katrina ang play. Ang boses ni Alex ay malinaw na maririnig habang tumatawa kasama si Bea sa loob ng sasakyang kapapaalis pa lang. Don't worry, B. Malapit na siyang mawala sa buhay natin. Pirma na lang niya sa quitclaim ang kailangan ko at mapapasa atin na ang lahat ng pinaghirapan niya. Konting tiis na lang, baby. Napatigil ang mundo ni Katrina. Hindi lang pala upuan sa harap ang ninakaw sa kanya. Ang buong buhay niya, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay balak na agawin ng 2 taong nasa harap niya kanina lang. Malamig na ibinaba ni Katrina ang phone sa lamesa. Tumingin siya sa malawak na ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana. Ang gabi ay bata pa, at ang kanyang plano ay kasisimula pa lamang. You want my signature, Alex? Bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Ibibigay ko sa iyo ang pirma ko, pero hindi sa quitclaim. Ibibigay ko sa iyo ang pirma ko sa warrant of arrest mo. Ang mader de pamilya ng asawa ko at ang taksil kong asawa ay naniwalang mananatili akong isang martir na asawa habang buhay. Inakala ng mader de pamilya kong ipokrita na sapat na ang salitang tiis para manatili akong alipin sa sarili kong pamamahay. Ngunit 1 taon mula ngayon, habang pinapanood ko silang itapon ang kanilang mga kagamitan sa labas ng mansyong ito na pagmamay-ari ko na, tiningnan ko ang mader de pamilya ko sa mga mata at sinabing ang utang na loob ay binabayaran ng pera, hindi ng dignidad. Ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay naging isang abo na lamang sa ilalim ng aking mga paa at ang kanilang pagmamakaawa ay naging musika sa aking pandinig. Ang marangyang mansyon ng pamilya Reyes ay tila isang malamig na kabaong para kay Katrina nang pumasok siya sa malaking pinto. Ang bawat hakbang niya sa makinang na sahig ay nagpapaalala sa kanya ng bawat sentimong ibinuhos niya para mapanatili ang karangyaang ito. Ngunit bago pa man siya makarating sa hagdan, ang matalim na boses ng kanyang biyena na si Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Mapalad ka, Katrina. Dahil sa kabila ng pagiging abala ng anak ko bilang CEO, ay nagagawa ka pa rin niyang iuwi sa bahay na ito. Ang ibang babae ay gagawin ng lahat para lamang mapunta sa posisyon mo.
Kaya huwag mong pairalin ang selos na walang basehan. Tumigil si Katrina at dahan-dahang humarap sa matandang babaeng nakaupo sa kanyang paboritong sofa. May hawak na tasa ng tsaa at tila isang reynang nagbibigay ng hatol. Hindi kumibo si Katrina. Ang kanyang mukha ay tila isang telon na walang mababasang emosyon. Mommy, basang-basa po ang laylayan ng damit ko. Kung hindi niyo mamasamain, gusto ko na sanang magpahinga. Mahinahon, ngunit may otoridad na sagot ni Katrina. Magpahinga? Nagreklamo sa akin si Alex. Sabi niya ay nag-eskandalo ka raw sa harap ng kumpanya dahil lamang sa isang upuan sa sasakyan. Katrina, kailangang intindihin mo ang sakripisyo ng anak ko para sa kumpanyang ito. Si Bia ay isang mahalagang asset. At kung kailangan siyang alagaan para sa ikabubuti ng negosyo, dapat ay suportahan mo ang asawa mo. Yan ang tungkulin ng isang mabuting asawa. Utang mo sa pamilyang ito ang titulong dala mo ngayon. Isang matalim na ngiti ang bahagyang sumilay sa mga labi ni Katrina. Ang utang na loob na paulit-ulit na ibinabato sa kanya ay tila isang sirang plaka. Hindi niya naisip ang ipaalala sa matanda na kung hindi dahil sa kanyang mga koneksyon at sa yaman ng kanyang pamilya sa Switzerland, ang anak nito ay mananatiling isang hamak na manager sa isang maliit na bangko. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Alex. Bit-bit ang kanyang briefcase at ang amoy ng pabango na hindi pamilyar kay Katrina. Ang amoy ni Bea. Oh, Katrina, akala ko ay hindi ka na uuwi. Are you still mad about earlier? It was just a seat for God's sake. Huwag mo naman akong hiyain kay Mommy. Pagod ako sa trabaho at ang huling kailangan ko ay ang paulit-ulit mong pagiging paranoid. Bungad ni Alex habang inihagis ang kanyang jacket sa tabi ni Katrina. I'm not paranoid, Alex. I'm just observant. Sagot ni Katrina habang dinampot ang jacket. Stop it, Katrina, singhal ni Alex. B is sick. She's been working overtime for us. Kung masama ang loob mo dahil sa shotgun seat, then buy your own car. O kaya naman ay matuto kang magmaneho para hindi ka umaasa sa akin. Don't act like a martyr here. Tumalikod si Katrina at naglakad patungo sa kusina ng walang imik. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naghagis ng gamit. Sa halip, kalmado siyang naghanda ng kape para sa kanilang tatlo. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselanang tasa ay ang tanging maririnig sa kusina. Isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa pasensya ni Katrina. Inilapag niya ang kape sa harap ni na Alex at Doña Aurora. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa bagong proyekto na tila ba wala siya sa harap nila. Kinuha ni Katrina ang jacket ni Alex. Doon, sa kanang bahagi ng balikat, ay may nakasabit na isang mahabang strand ng buhok. Maitim, diretso, at may amoy ng murang shampoo na paborito ni Bea. Dahan-dahan itong kinuha ni Katrina. Naglakad siya patungo sa malaking salamin sa sala. Sa harap ni na Alex at Doña Aurora, kinuha niya ang lighter na nasa ibabaw ng lamesa at sinunog ang strand ng buhok. Ang amoy ng nasusunog na buhok ay kumalat sa hangin, dahilan para mapatigil sa pag-uusap ang dalawa. What was that for, Katrina? You're acting weird. Inis na tanong ni Alex. Just cleaning up the trash, Alex. Masyado kasing madumi ang jacket mo. Baka mapuna ng mga investor bukas. Malamig na tugon ni Katrina habang nakatitig sa sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilo ng chandelier. Tila mga diamanteng handang makasugat. Nang makapanhik na sa kanilang kwarto, hindi agad natulog si Katrina. Pinuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang huling ulat mula sa kanyang private investigator. Doon ay nakita niya ang mas masakit na katotohanan. Ang 10 milyong piso na kinuha ni Alex sa kanilang joint account ay ginamit hindi lamang para sa hospital bill ng nanay ni Bea, kundi para pambayad sa down payment ng isang condo unit na nakapangalan sa dalawa. Habang ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog sa tabi niya, nakatanggap si Katrina ng isang email mula sa kanyang dating mentor sa Switzerland. The contract for the acquisition of Rays International is ready, Katrina.
All the debts of your husband's company have been consolidated under our firm. You are now technically the owner of his debt. Are you coming back to us, Queen? The throne is waiting. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Katrina. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa harap ng kanyang biyenan ay napalitan ng isang mapang-anib na pakiramdam ng kapangyarihan. Maya-maya ay tumunog muli ang kanyang phone. Isang message mula sa mystery sender. Do you want to know where they are going tomorrow? Check the GPS tracker I sent to your email. You're not the only one he betrayed, Katrina. We are many. Napaisip si Katrina. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw ni Alex? At bakit ito tumutulong sa kanya? Ngunit hindi na yon mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang bawat ebidensya na hawak niya. Dahan-dahang tumayo si Katrina at lumapit sa bintana, tinitingnan ang dilim ng gabi. Ang kanyang anino sa dingding ay tila isang higante na handang lamunin ang buong mansyon. Utang na loob, Mami? Bulong ni Katrina habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa malamig na salamin ng bintana. Pagbabayarin ko ang anak nyo hanggang sa huling sentimo ng utang na loob na sinasabi nyo. At kapag tapos na ako, kahit ang pangalang Reyes ay hindi nyo na magagamit. Pinuksan niya ang kanyang email at nag-reply sa kanyang mentor sa Switzerland. Ang kanyang mga salita ay maikli, direkta, at puno ng panganib. I'm not coming back yet. I will stay until they have nothing left to lose. Prepare the takeover documents. I want to see them crawl. Isang tunog ng notification ang muling bumasag sa katahimikan. Ang GPS ay nagsimulang gumalaw. Ang lokasyon, isang mamahaling jewelry store na malapit sa opisina ni Alex. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Katrina. Ang laro ay kasisimula pa lamang, at siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Ang aking asawang walang utang na loob, at ang ahas niyang sekretarya ay inakalang kaya nilang nakawin ang aking korona sa harap ng maraming tao. Ngunit isang taon mula ngayon, sa gitna ng isang pandaigdigang pagpupulong kung saan ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin bilang bagong may-ari ng pinakamalaking investment firm sa Asia, titingnan ko silang dalawa na nakatayo sa labas ng pintuan, basang-basa sa ulan, at nagmamakaawang pautangin kahit pambili lang ng pagkain. Sa gabing iyon, habang suot ko ang diamanteng mas maliwanag pa sa kanilang kinabukasan, ipapaalala ko sa kanila na ang upuang pilit nilang inagaw ay ang mismong naging mitsa ng kanilang pagkabagsak. Ang engrandeng ballroom ng Manila Hotel ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at mamahaling alak. Ngunit para kay Katrina, ang hangin ay masangsang dahil sa presensya ng dalawang taong nasa harap niya. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown na gawa sa seda. Yakap ang kanyang katawan na tila isang balute. Habang si Alex ay abala sa pag-aayos ng kurbata sa harap ng salamin. Katrina, huwag kang lalayo sa akin mamaya. Pero kung lalapit si B para pag-usapan ng marketing plan, humanap ka muna ng ibang makakausap. Ayaw kong mailang siya dahil sa mga tingin mo. Para ito sa mga investor, huwag mong peeralin ang pagiging asawa mo. Malamig na utos ni Alex nang hindi man lang siya tinitingnan. Hindi sumagot si Katrina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang pulang lipstick at idinaan ito sa kanyang mga labi. Ang bawat paglapat ng kulay ay tila paghahanda para sa isang digmaan. Pagpasok sa ballroom, ang bawat mata ay nakatuon sa mag-asawa. Ngunit hindi nagtagal, ang atensyon ay nalipat sa pintuan nang pumasok si Bea. Ang sekretarya ay nakasuot ng isang puting gown na halos kamukha ng disenyo ng gown ni Katrina noon gabi ng kanilang kasal. Isang direktang insulto na tila ba sinasadyang ipagsigawan sa lahat ang kanyang intensyon. Sir Alex, Ma'am Katrina, pasensya na po kung nahuli ako. Medyo nahilo po kasi ako sa biyahe kanina. Malambing na sabi ni Bea, habang ang kanyang kamay ay tila aksidenteng humawak sa braso ni Alex para sa suporta. It's okay, Bea. Halika rito. Kailangan kitang ipakilala sa mga board members. Mabilis na tugon ni Alex, habang iniwan ng asawa sa gitna ng dance floor ng walang pasabi. Naramdaman ni Katrina ang bulungan ng mga tao sa paligid.
Ang mga sulyap na puno ng awa ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang waiter ang lumapit at nag-alok ng inumin na kinuha ni Katrina ng may buong dangal. Ang tunog ng mga baso na nagkakaumpugan sa paligid ay naging isang malabong ingay habang ang kanyang paningin ay nakatutok sa asawang masayang tumatawa kasama ang kabit nito. Biglang isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang lahat ay napalingon sa kinaroroonan ni na Alex at Bea. Ang sekretarya ay nakasalampak sa sahig. May mansa ng alak ang kanyang puting damit at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ma'am Katrina, bakit niyo po ginawa iyon? Hihingi lang naman po ako ng tawad kung naabala ko kayo ni Sir Alex. Hikbi ni Bea, na tila ba tinulak siya ni Katrina kahit 5 metro ang layo nito. Mabilis na lumapit si Alex at binuhat si Bea mula sa sahig. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang nakatingin kay Katrina. Enough of this, Katrina. Masyado ka nang nagiging mapang-ape. Bea is just doing her job. Sumusobra ka na. Sigaw ni Alex na naging sanhi ng katahimikan ng buong ballroom. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Katrina. Inilapag niya ang kanyang baso sa isang lamesa nang walang kahit anong ingay. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa dalawa. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. If I wanted to push her, Alex, she wouldn't be crying on the floor. She'd be out of that door long ago. Malamig na sabi ni Katrina. Tumingin siya kay Bea, isang tingin na tila humihiwa sa kaluluwa ng babae. Nice acting, Bea, but your gown is cheap and your tactics are even cheaper. Katrina! Banta ni Alex. Bring her to the VIP lounge, Alex. Doon niyo ituloy ang drama niyo. I have business to attend to, sagot ni Katrina. Tinalikuran niya ang asawa at ang umiiyak na sekretarya. Ngunit hindi siya umalis ng ballroom. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang sulok kung saan nakatayo ang pinakamalaking investor ng kumpanya, si Mr. Tan. Sa kanyang paglalakad, pasimple niyang binuksan ang voice recorder na nakatago sa kanyang clutch bag. Nanggalhin ni Alex si Bea sa isang pribadong silid malapit sa ballroom. Hindi nila alam na ang telepono ni Katrina na aksidenteng naiwan sa ilalim ng sofa sa silid na iyon kanina pa ay nakabukas at nagpapadala ng live audio sa kanyang earpiece. Habang nakikipag-usap kay Mr. Tan ng may matamis na ngiti, naririnig ni Katrina ang boses ni Alex mula sa kabilang linya. Don't cry anymore, Bea. I've already prepared the documents. Bukas na bukas, ililipat na natin ang 30% ng shares ng kumpanya sa pangalan mo bilang consultancy fee. Hindi mapapansin ni Katrina yon dahil abala siya sa pag-iyak. Pagkatapos nito, wala na siyang mahahawakan kahit 1 sentimo. Sigurado ka, Alex? Baka malaman niya. Ang boses ni Bea ay wala na ang bakas ng pag-iyak. Sa halip ay puno ito ng kasakiman. She's just a housewife, Bea. She's nothing without my name. Hayaan mo siyang magdrama, dun naman siya magaling. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Katrina habang tinatapos ang pakikipag-usap kay Mr. Tan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagtatagumpay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang clutch bag. Doon ay nakatago ang isang USB drive na naglalaman ng lahat ng transaksyon ni Alex na nakuha niya mula sa kanyang private investigator. Naglakad siya patungo sa banyo para ayusin ang kanyang sarili. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay tila yelo na hindi matutunaw ng anumang apoy. Dahan-dahan siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi abot sa mga mata. You think I'm nothing without your name, Alex? Bulong niya habang tinititigan ang sariling refleksyon. Tomorrow you will realize that your name is nothing without my money. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe sa kanyang abogado sa Switzerland. Phase 1 complete. They have taken the bait. Proceed with the legal freezing of the joint accounts at midnight. I want him to feel the cold before the sun rises. Lumabas siya ng banyo nang may taas na uno.
Habang naglalakad pabalik sa ballroom, nakasalubong niya si Alex na kalalabas lang ng VIP lounge, inaayos ang kanyang suit na tila ba isa siyang bayane. "Are you done being jealous, Katrina?" Tanong ni Alex nang may halong pangungutya. "I was never jealous, Alex. I was just observing the expiration date of your arrogance." Sagot ni Katrina habang dumaan sa tabi nito nang hindi man lang lumingon. Naramdaman ni Katrina ang panginginig ng kanyang phone. Isang notification mula sa kanyang bank app. Alert. Unauthorized access detected. Blocked. Isang tunog ng mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Katrina. Sinubukan na ni Alex na galawin ang pera. Ngunit huli na siya. Ang reyna ay nakagawa na ng kanyang unang galaw. At ang hari ay wala nang mapupuntahan kundi ang pagkatalo. 1 taon matapos ang gabing iyon, ang aking taksin na asawa ay natagpuan ang kanyang sarili na natutulog sa gilid ng kalsada habang ang ahas niyang sekretarya ay tinalikuran siya ng malamang wala na siyang kahit isang kusing. Habang dumadaan ang aking mamahaling sasakyan sa harap niya, hindi man lang ako lumingon. Ang pirma na pilik niya ninakaw ay ang siyang mismo nagbaon sa kanya sa limo at ang bawat luha na inakala nilang ibubuhos ko ay naging mga bala na tumapos sa kanilang maruming laro. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng opisina ni Katrina ay tila isang mapanghusgang liwanag, ngunit hindi nito natitinag ang kanyang konsentrasyon. Sa harap niya ay nakaupo ang isang lalaking may seryosong muka, si Attorney Ramos, ang forensic accountant na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Ang bawat pahina ng dokumentong inilalapag nito ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nagbubuo sa larawan ng pagkawasak ng kanyang pagsasama. Mrs. Reyes, base sa mga record na nakuha namin, hindi lang 10 milyon ang nawawala. Sa loob ng huling 3 buwan, unti-unting inililipat ni Alex ang pondo ng kumpanya sa mga supplier na pagmamay-ari ng mga kamag-anak ni Bia. At ang mas malala, ang lahat ng utang ng kumpanya ay ikaw ang tumatayong garantor, paliwanag ng accountant habang itinuturo ang mga pirma sa dulo ng bawat kontrata. Hindi kumibo si Katrina. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw ng lamesa, isang ritual ng pag-iisip na tila isang orasa na nagbibilang ng huling sandali ni Alex. Ang bawat katotohanang lumalabas ay hindi na nakakasakit. Sa halip, ito ay nagsisilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. So basically, kung babagsak ang kumpanya ngayon, ako ang hahabulin ng mga creditor, habang si Alex at Bea ay malayang makakatakas gamit ang perang ninakaw nila sa akin? Mahinahon, ngunit may talim na tanong ni Katrina. Sa madaling salita, opo. Maliban na lang kung mauunahan mo sila. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telpono. Isang tawag mula kay Alex. Huminga ng malalim si Katrina at pinindot ang speaker. Katrina, nasaan ka? Bakit wala ka sa bahay? Kailangan mong pumunta rito sa opisina ngayon din. May mga dokumento kang kailangan pirmahan para sa bagong loan. Huwag mong peeralin ang topak mo kagabi. Business ito. Ang boses ni Alex ay puno ng otoridad. Tila ba isa siyang Panginoon na naguutos sa kanyang alipin? Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina habang nakatingin kay Attorney Ramos. Papunta na ako, Alex. Nag-ayos lang ako ng sarili. Alam mo namang ayaw kitang mapahiya sa mga partner mo. Sagot ni Katrina sa isang tinig na punong-puno ng pagkukunwari. Malambing, ngunit may lason sa ilalim. Good, bilisan mo. At Katrina, magsuot ka ng maayos. Ayaw kong magmukha kang manang sa harap ni Bea at ng mga board members. See you. Pagka-end ng tawag, tumayo si Katrina. Inayos niya ang kanyang business suit at kinuha ang kanyang designer bag. Attorney Ramos, ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa bankruptcy filing ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Alex. At ang acquisition naman nito sa ilalim ng aking offshore company. Gusto kong sa oras na pirmahan ko ang loan na sinasabi niya, yun na rin ang oras na mawawalan siya ng kontrol sa lahat. Pagdating sa opisina ni Alex,
Sinalubong siya ng mapang-uyam na tingin ni Bea. Ang sekretarya ay nakaupo sa desk na malapit sa pinto ni Alex. Tila ba siya ang gwardiyang humahadlang sa tunay na reyna? Ma'am Katrina, ang taga niya naman po. Kanina pa po mainit ang ulo ni Sir Alex. Sabi ko nga po, kung pwede lang ay ako na ang pumirma para hindi na kayo naabala. Sabi ni Bea nang may halong pambabastos. Hindi siya tiningnan ni Katrina. Naglakad siya ng diretso patungo sa pinto ni Alex, ngunit bago siya pumasok, tumigil siya at lumingon sa sekretarya. Bea, ang trabaho ng sekretarya ay mag-asikaso ng papeles, hindi mag-ambisyon ng posisyong hindi sa kanya. Ang pirma ko ang nagpapakain sa iyo, kaya matuto kang lumugar kung ayaw mong sa kalsada pulutin ang susunod mong sweldo. Malamig na sabi ni Katrina bago tuluyang pumasok sa loob. Sa loob ng opisina, inilatag ni Alex ang isang tumpok ng mga papel. Pirmahan mo na ito. Kailangan natin ng pondo para sa expansion sa susunod na buwan. Huwag ka nang magtanong, pirmahan mo na lang. Sabi ni Alex, nang hindi man lang nag-aalok ng upuan sa asawa. Umupo si Katrina nang may buong dangal. Kinuha niya ang ballpen at tiningnan ang mga dokumento. Alam niya ang bawat butas dito. Alam niyang kapag pinirmahan niya ito, opisyal ng magiging bankrupt ang kumpanya sa oras na itrigger niya ang default clause na lihim niyang ipinasok sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa bangko. Habang nagpapanggap na binabasa ang mga papeles, pasimpleng inilabas ni Katrina ang isang maliit na USB device at isinaksak ito sa gilid ng CPU ni Alex na nasa ilalim ng lamesa. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lahat ng password at login credentials ni Alex para sa corporate server ay nagsimulang makopya sa kanyang cloud account. Why are you taking so long? Pirma lang naman yan. Inis na sabi ni Alex. Relax, Alex. I just want to make sure my name is spelled correctly. Mahirap na. Baka magkamali tayo at hindi ma-approve ang loan. Sagot ni Katrina habang dahan-dahang pinipirmahan ang huling pahina. Nang matapos, tumayo siya at iniwan ang mga papeles sa lamesa. I'm done. By the way, Alex, may appointment ako sa spa mamaya. Baka gabihin ako ng uwi. Huwag mo na akong hintayin. Whatever. Basta nakuha ko na ang kailangan ko. Tugon ni Alex na hindi man lang nag-angat ng tingin. Paglabas ni Katrina ng opisina, tinitigan niya ang kanyang telepono. Ang data transfer ay kumpleto na. Isang mabilis na text ang ipinadala niya sa kanyang supply chain manager. Execute the redirection. Lahat ng supply na dapat ay pupunta sa mga warehouse ni Alex. Ilipat sa bagong facility natin. Na yon din. Naglakad siya palabas ng gusali nang may matuwid na likod. Bawat hakbang niya sa lobby ay tila isang pagyanig ng pundasyon ng kumpanya na inakala ni Alex na kanya. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang phone. Isang tawag mula sa isang anonymous na numero. Hello? Sagot ni Katrina. Mrs. Reyes? This is the manager of the Central Bank Security Department. Gusto ko lang pong i-confirm kung authorized niyo ang request para sa mass withdrawal ng 10 milyong piso na galing sa inyong trust fund account. Ang request ay galing sa legal representative ng inyong asawa na si Bea Santos. Napatigil si Katrina sa tapat ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa kanyang bag. Isang matalim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na tila isang nagbabagang bakal. No, it is not authorized. Malamig na sagot ni Katrina. And listen to me carefully. I want you to freeze that account immediately. In fact, freeze every account under the name of Alex Reyes and any entity connected to B. Santos. I'm sending you the court order for the preliminary injunction in 5 minutes. Pero ma'am, kailangan po ng pirma ng asawa niyo para ma-freeze ang corporate accounts, sagot ng manager. I am the majority owner of the debt and the primary guarantor. My signature is enough to stop any transaction that puts my assets at risk. Do it now, or my lawyers will be at your door before your lunch break. Ibinaba ni Katrina ang phone. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado, tila ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo.
Pumasok siya sa kanyang sasakyan at tiningnan ang gusali ng kumpanya mula sa bintana. Ang mga ilaw sa opisina ni Alex ay nagniningning. Hindi alam ng lalaking naroon na ang lupang kinatatayuan niya ay unti-unti nang naglalaho. "You wanted to play with fire, Alex?" Bulong ni Katrina habang pinapaandar ang makina ng sasakyan. "Then I hope you're ready to burn." Dahil ang 10 milyong balak niyong nakawin ay ang huling perang mahahawakan niyo sa buhay na ito. Ang aking asawang taksil at ang maderde pamilya niyang mapagpaimbabaw ay nag-akalang maaari nilang gawing kuta ng kanilang kalandian ang sarili kong tahanan. Ngunit 1 taon mula ngayon, habang nakatayo sila sa labas ng gate ng mansyong ito, bitbit ang kanilang mga gamit sa loob ng sako ng basura, habang pinapanood ang pagdating ng mga bagong may-ari, maalala nila ang gabing ito. Ang gabing inakala nilang sapat na ang kanilang mga kasinungalingan para pasukuin ako. Hindi nila alam na sa bawat pag-apak ng kanilang mga paa sa aking sahig, ay unti-unti nilang hinuhukay ang sarili nilang libingan. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa mamahaling porselana ay ang tanging boses sa loob ng silid-kainan. Isang ritmo na tila nagbibigay ng babala sa paparating na gulo. Nakaupo si Katrina sa dulo ng mahabang lamesa, habang sa kanyang tapat ay si Alex, at sa gilid naman ay ang kanyang biyenan na si Doña Aurora. Ang amoy ng nilutong steak ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Aurora. Ngunit para kay Katrina, ang buong paligid ay amoy pagkabulok. "I've decided, Katrina," panimula ni Alex habang hindi tumitingin sa asawa. Masyadong pagod si B sa pag-aayos ng mga papeles para sa expansion. Mula bukas, dito muna siya titira sa guest room natin para hindi na siya mahirapan sa pag-uwi ng gabi. Ang mga salitang binitiwan ni Alex ay tila isang malakas na sampal, ngunit hindi man lang kumurap si Katrina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng tubig. Ang tunog ng paglapat nito sa lamesa ay malinaw at matatag. "Oh, that's a wonderful idea, Alex," sabat ni Doña Aurora nang may kasamang plastic na ngiti. Kawawa naman ang bata, napaka-dedicated sa trabaho. At ikaw naman, Katrina, huwag kang magpapakitang gilas ng pagsiselos. Malaki ang naitutulong ni Bea sa kumpanya, kaysa sayo na puro lang gasto sa spa at shopping. Isipin mo nga lang na para ito sa ikabubuti ng pamilya Reyes. Tumingin si Katrina kay Doña Aurora. Ang matanda ay tila isang ahas na naglalabas ng lason sa bawat salitang binibitawan nito. Numiti ng tipid si Katrina, isang ngiti na tila yelo sa lamig. Para sa ikabubuti ng pamilya Reyes? O para sa ikabubuti ng pagnanakaw nyo? Mahinahong tanong ni Katrina. Napatigil sa pagkain si Alex. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit at kaba. "What did you say?" banta ni Alex. "I asked about the 10 million pesos, Alex," sagot ni Katrina, habang pinupunasan ang kanyang mga labi gamit ang table napkin. "Sabi ng bangko kanina, may nag-attempt daw mag-withdraw ng ganong halaga sa trust fund ko. At ang pangalang lumabas sa request ay si Bea Santos. Nakakapagtaka lang, bakit ang sekretarya mo ang may hawak ng authorization letter na may pirma mo?" "That's for the project, Katrina. Hindi mo naiintindihan ang flow ng business," sigaw ni Alex. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong silid kainan. "Huwag mong pakialaman ang mga desisyon ko sa kumpanya. My money, my rules, Alex. Kung kailangan mo ng pondo para sa proyekto, bakit kailangan sa trust fund ko kukunin? Wala na ba ang pondo ng kumpanya dahil naubos mo na sa pagbili ng kondo para sa proyekto nyo ni Bea?" Ang boses ni Katrina ay nananatiling mahinahon, isang deadly calm na lalong nagpapanginig sa galit ni Alex. "Wala kang alam," sigaw ni Alex habang hinahampas ang lamesa. "Bea is more of a woman than you ever were. At least she knows how to support my dreams." Eksaktong bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Bea, bitbit ang isang maliit na maleta. Ang sekretarya ay may suot na tila nakakaawang muka, ngunit sa sandaling makita niya si Katrina, isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata. "Sir Alex, sorry po kung naabala ko ang dinner niyo." "Ma'am Katrina,
Pasensya na po kung dito muna ako. Sabi po kasi ni Sir Alex, ay kailangan ko siyang tulungan sa mga ulat gabi-gabi. Malambing na sabi ni Bea, ang boses ay punong-puno ng pagkukunyari. It's okay, Bea. Umakyat ka na sa guest room. Ako nang bahala rito. Utos ni Alex nang may pag-aalala na hindi niya kailanman ipinakita kay Katrina. Tumayo si Katrina nang walang pasabi. Lumapit siya kay B at sa bawat hakbang niya ay tila umaatras ang hangin sa paligid. Tumigil siya sa harap ng sekretarya. Ang distansya nila ay sapat na para marinig ang bawat paghinga. Make yourself comfortable, B. Bulong ni Katrina. Sapat na para marinig lamang ng babae. Gamitin mo na ang lahat ng gamit dito. Higaan mo na ang lahat ng kama. Dahil sa oras na lumabas ka sa bahay na ito, sisiguraduhin kong wala ka ng kahit na anong matutuluyan. Ma'am, ano pong ibig niyo sabihin? Pabulong na sagot ni Bea, na tila ba natatakot? Hindi siya sinagot ni Katrina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang designer bag sa tabi ng lamesa. Hinarap niya ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan na tila ba mga basura na nakaharang sa kanyang daan. Enjoy your dinner, everyone! At ikaw, Alex, huwag kang magulat kung bukas ay hindi mo na mabuksan ang pinto ng opisina mo. Anong pinagsasabi mo, Katrina? Bumalik ka rito, sigaw ni Alex, ngunit hindi na lumingon si Katrina. Paglabas niya ng mansyon, pumasok siya sa kanyang sasakyan. Doon, sa loob ng katahimikan ng sasakyan, ay inilabas niya ang kanyang pangalawang telepono. Binuksan niya ang isang app at tiningnan ang live feed mula sa mga hidden camera na ipinalagay niya sa loob ng mansyon kanina pang hapon habang wala ang lahat. Nakita niya sa screen si Alex, na yakap si Bea sa gitna ng sala. Habang si Doña Aurora ay nakangiti sa kanila, tila ba binabasbasan ang kanilang kataksilan? Isang matalim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na tila yelo. Pinindot niya ang isang button sa kanyang screen. Transaction notification. Corporate credit card ending in 4521 declined. Pagkatapos nito, nakita niya sa screen ang pagdating ng isang delivery rider sa mansyon. May bitbit itong isang engrandeng invitation card. Nakita ni Katrina ang pagkagulat sa mukha ni Alex nang buksan nito ang sobre. Ang invitation ay para sa gaganaping Strategic Partnership Gala bukas ng gabi, isang event na inorganize ng kumpanya ni Katrina sa Switzerland. At sa listahan ng mga panauhin, nakasulat ang pangalan ni Alex Reyes. Ngunit ang katabing pangalan nito ay hindi si Katrina Reyes, kundi ang salitang Guest of the Majority Owner. Isang tunog ng notification ang muling bumasag sa katahimikan ng sasakyan. Isang tawag mula kay Attorney Ramos. Mrs. Reyes, it's done. Lahat ng supplier ay nag-file na ng Notice of Default laban sa kumpanya ni Alex. Bukas, sa mismong gabi ng gala, opisyal nang ilalabas ang balita ng kanyang pagbagsak. Good. Malamig na sagot ni Katrina. I want him to wear his most expensive suit tomorrow. Gusto kong sarurok ng kanyang yabang ko siya ibabagsak. Ibinaba ni Katrina ang phone. Tumingin siya sa bintana kung saan ang anino ng kanyang sariling mansyon ay tila isang higanteng halimaw sa dilim. You wanted B to stay in my house, Alex? Bulong niya habang pinapaandar ang makina. Then stay. Dahil bukas, ang bahay na ito, ang kumpanyang yan, at maging ang pangalan yan, ay kukunin ko na sa inyo. Ang aking asawang taksil at ang ahasting sekretarya ay nag-akalang ang katahimikan ko ay tanda ng aking pagkatalo. Inisip nilang ako ang biktima sa kanilang maruming laro. Hindi nila alam na ako ang siyang sumusulat ng kanilang huling kabanata. 1 taon mula ngayon, habang pinapanood ko silang magmakaawas sa harap ng korte, habang binabasa ang kanilang mga sentensya, titingnan ko lang sila ng walang emosyon. Ang bawat kasinungalingang itinanim nila ay naging mga tinik na ngayon ay bumabaon sa kanilang sariling mga lalamunan. Ang hanging dala ng gabi sa isang maliit at tago na park sa labas ng syudad ay tila may dalang babala. Nakatayo si Katrina sa ilalim ng isang malamlam na ilaw.
Hinihintay ang taong nagpadala ng mga lihim na mensahe sa kanya. Hindi nagtagal. Isang babaeng nakasuot ng malapad na sombrero at itim na salamin ang lumapit. Ang bawat hakbang nito ay puno ng pag-iingat. Tila ba may kinatatakutang anino? Mrs. Reyes? Ang boses ng babae ay gumaralgal, puno ng pait at takot. Ako si Elena, ang asawa ni Roberto, ang dating business partner ni Alex na sinira niya 3 taon na ang nakalilipas. Tumingin ang diretso si Katrina sa babae. Alam niya ang kwento ni Roberto, isang matagumpay na negosyante na biglang nawala ng lahat at nauwi sa pagpapakamatay matapos akusahan ni Alex ng pandarambong. Ngunit sa likod ng mga mata ni Elena, nakita ni Katrina ang katotohanang matagal nang itinago ng kanyang asawa. Niloko niya kami, Katrina. Pagpapatuloy ni Elena habang iniabot ang isang makapal na sobre. Ginamit ni Alex ang pirma ni Roberto para ilipat ang mga assets sa isang offshore account. At ngayon, ginagawa niya rin yon sa iyo. Bea is not just a secretary. She is the niece of the bank manager who helped Alex forge those documents. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Katrina habang binubuksan ang sobre. Doon ay nakita niya ang mga orihinal na kopya ng mga transaksyong hindi kailanman naitala sa accounting ng kumpanya. Ang bawat dokumento ay tila isang matalim na kutsilyong nagpapatunay sa kasamaan ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Thank you, Elena. Malamig na sabi ni Katrina. Sisiguraduhin kong mabibigyan ng hustisya ang asawa mo. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong si Katrina ng nakakabinging katahimikan. Ngunit bago pa man siya makapanhik, narinig niya ang mahinang tawanan mula sa silid-aklatan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang pusa na nagmamasid sa kanyang biktima. Are you sure, Alex? Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng kagalakan. Bukas ng gabi, pagkatapos ng gala, ay palalayasin na natin si Katrina? Baka mag-eskandalo ang babaeng yan. Don't worry, Mommy, sagot ni Alex nang may halong pangumutya. I've already prepared the eviction notice. Lahat ng gamit niya ay itatapon ko sa kalsada habang nasa event siya. Pag-uwi niya, si Bea na ang reyna ng bahay na ito. Wala siyang magagawa dahil lahat ng ari-arian ay nakapangalan na sa atin. Humigpit ang pagkakahawak ni Katrina sa kanyang bag. Ang bawat salita ni Alex ay tila isang lason na lalong nagpapatigas sa kanyang puso. Sa halip na sumigaw, dahan-dahan siyang umakyat sa kanyang silid. Walang luha ang pumatak. Ang kanyang isip ay tila isang computer na mabilis na nag-aayos ng mga susunod na hakbang. Sa loob ng 2 oras, habang ang lahat ay abala sa kanilang sariling mga plano, tahimik na iniligpit ni Katrina ang kanyang mga mahahalagang dokumento, alahas, at mga gamit na may sentimental na halaga. Tinawagan niya ang isang pribadong kumpanya ng lipat bahay na pagmamay-ari ng kanyang matalik na kaibigan. Dalhin niyo ang lahat ng ito sa penthouse sa Makati. Maikli niyang utos. Make it quick and quiet. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong bakas. Habang pinapanood ni Katrina ang paglabas ng huling kahon mula sa balkonahe ng kanyang kwarto, gamit ang isang lubid, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan ng loob. Ang mansyong ito, na inakala niyang tahanan, ay isa lamang palang gintong kulungan na puno ng mga ahas. Pagsapit ng madaling araw, nang makasiguro siyang tulog na ang lahat, binuksan ni Katrina ang kanyang laptop para pakinggan ang huling audio recording mula sa voice recorder na itinanim niya sa ilalim ng lamesa sa silid-aklatan kanina. Ang boses ni Bea ang kanyang narinig. Malambing, ngunit puno ng kamandag. Alam mo, Alex, nakakatawa talagang asawa mo, sabi ni Bea habang tumatawa. Akala niya ay matalino siya, pero naniwala siya sa lahat ng drama natin. Ang sarap panuorin ng mukha niya habang pinipirmahan ang mga loan documents kahapon. She's so stupid to think that you still love her. She's not just stupid, Bea. She's a useful tool, sagot ni Alex, at maririnig ang tunog ng paglapat ng kanilang mga baso ng alak. Matapos ang gabi ng gala, wala na siyang silbi.
Hahayaan ko siyang mabulok sa kalsada habang tayo ay nagpapakasasa sa yaman niya. Cheers to our new life. Isang matalim at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina sa gitna ng kadiliman. Ibinaba niya ang kanyang headphone at tumingin sa labas ng bintana, kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. Ang liwanag ay tila isang hudyat ng nalalapit na katapusan ng kadilimang dala ni na Alex at Bea. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang pirasong papel, ang imbitasyon sa gala. Gamit ang isang itim na pen, ginalusan niya ang pangalan ni Alex. Ang bawat gasgas ay tila isang simbolikong pagbura sa lalaking iyon sa kanyang buhay. "You call me stupid, Alex?" Bulong ni Katrina. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng kamatayan. "Then I hope you enjoy the show tonight." Dahil sa oras na matapos ang gala, ang useful tool na sinasabi mo ang siyang gagamit sa iyo para ibaon ka sa pinakamalalim na hukay ng kahihiyan. Tumunog ang kanyang telpono. Isang mensahe mula sa kanyang offshore bank manager. "The funds have been successfully rerouted, madam. The corporate accounts of Rays International are now empty. The default triggers will activate at exactly 8 p.m. tonight." Tumayo si Katrina at naglakad patungo sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at tinitigan ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng takot. Wala nang bakas ng pag-ibig. Ang natitira na lamang ay ang purong determinasyon ng isang reynang handang bawiin ang lahat ng sa kanya. "Let the games begin," sabi niya sa kanyang sariling refleksyon habang ang tunog ng unang tilaok ng manok ay umalingaw-ngaw sa labas. Tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang huling pag-atake. Ang huling hibla ng pag-ibig ay parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Mabilis na namatay at nag-iwan lamang ng maitim na usok ng pot. 1 taon mula ngayon, habang pinapanood ko si Alex na naghahalukay sa mga basura upang makahanap ng makakain, maaalala niya ang umagang ito. Ang umaga kung kailan binigyan ko siya ng huling pagkakataon na maging tao. Ngunit mas pinili niyang maging hayop. Sa gabing yon, habang suot ko ang aking korona ng tagumpay, malalaman niya na ang bawat pagkakataong sinayang niya ay ang siyang naging mitsa ng kanyang tuluyang pagkabagsak sa impyerno ng kahirapan. Ang sikat ng araw na pumasok sa aming silid ay tila hindi na kasing init ng dati. Nakatayo ako sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang hardin na dati ay sabay naming inaalagaan ni Alex. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na dati ay nagpapakalma sa akin. Ngunit na yon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. "Alex." Mahinahon kong tawag sa kanya nang hindi lumilingon. "Bago tayo pumunta sa gala mamaya, gusto ko lang magtanong. May halaga pa ba ako sa'yo? Kahit kaunti na lang. May pagkakataon pa ba na maibalik natin ang dati?" Narinig ko ang kanyang mapang-uyam na tawa, isang tunog na tila kiskis ng kalawangin na bakal. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ngunit mabilis ko itong naramdaman na tila isang ahas na gumagapang sa aking balat. "Katrina, stop being so dramatic. It's too early for this," sabi ni Alex habang inaayos ang kanyang relo. "You're a burden, Katrina. Isang pabigat na kailangang kalad ka rin sa bawat event para lang hindi mapahiya ang pamilya. If you want to be useful, just sign the papers I gave you. Doon mo lang mapapatunayan na may halaga ka pa. Otherwise, you're just a beautiful vase with nothing inside." Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga huling pako na ibinaon sa kabaong ng aming pagsasama. Dahan-dahan akong humarap sa kanya, ang aking mga mata ay walang mababasang anumang emosyon. Purong yelo na lamang ang natira. "I see. Thank you for the honesty, Alex." Sagot ko ng may tipid na ngiti. Sapat na yon para malaman ko ang susunod kong gagawin. Pagbaba ko sa sala, sinalubong ako ng mapanuring tingin ni Doña Aurora. Ang matanda ay abala sa pag-uutos sa mga katulong
na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng kurtina sa mansyong ito. Siguraduhin niyo na walang dumi ang sahig. Darating ang mga kaibigan ko mamaya bago ang gala, sigaw niya, bago ibinaling ang tingin sa akin. At ikaw, Katrina, bakit hindi ka pa nag-aayos? Huwag mong balaking hiyain ang anak ko mamaya. At tandaan mo, utang mo sa amin ang bawat pagkaing isinusubo mo. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay naglakad ako patungo sa silid-aklatan upang kunin ang aking mga huling gamit. Habang naglalakad, narinig ko ang mahinang tawanan mula sa guest room. Ang silid kung nasaan si Bea. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Nakita ko si Bea na nakatayo sa harap ng salamin, suot ang paborito kong gown. Isang asul na telang gawa sa seda na in-order ko pa mula sa Paris para sa aming anniversary. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa tela na tila ba sa kanya ito. Ang ganda talaga nito, Sir Alex. Siguradong ako ang magiging bida sa gala mamaya. Malambing na sabi ni Bea habang nakasandal sa dibdib ni Alex, nakakapasok lang din pala sa silid. Saya na yan, Bea. Mas bagay sa'yo yan kaysa kay Katrina. She's too old for that style anyway. Sagot ni Alex habang hinahalikan ang balikat ng sekretarya. Hindi nila napansin ang aking presensya. Dahan-dahan kong isinarado ang pinto nang walang kahit anong ingay. Ang sakit na dapat ay naramdaman ko ay napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Naglakad ako pabalik sa aming silid at lumapit sa jewelry box na nasa ibabaw ng dresser. Hinuha ko ang aking wedding ring. Ang diamanteng nagniningning dito ay tila isang saksi sa lahat ng mga pangakong napako. Sa isang mabilis na kilos, ibinagsak ko ito sa loob ng basurahan na nasa tabi ng aking mesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa plastic ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang mensahe sa aking mentor sa Switzerland. Proceed with the takeover. I want the announcement to be made exactly at 9 p.m. No more delays. Cut every resource, freeze every credit line. I want them to feel how it is to be nothing. Pagkatapos nito, lumabas ako ng mansyon at sumakay sa aking sasakyan. Hindi na ako lumingon sa bahay na yon. Habang nagmamaneho, tiningnan ko ang aking refleksyon sa rearview mirror. Ang babae na roon ay wala ng bakas ng pagiging martyr. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon ng isang agilang handang lumipad patungo sa rurok ng kanyang tagumpay. Tumunog ang aking pangalawang telepono. Isang tawag mula kay Elena. Mrs. Reyes, handa na ang mga dokumento mula sa korte. Ang freeze order para sa lahat ng accounts ni Alex at ng kanyang kumpanya ay ilalabas na sa loob ng 1 oras. Magugulat siya kapag sinubukan niyang gamitin ang kanyang credit card sa gala mamaya. Perfect, malamig kong sagot. Make sure the media is briefed. Gusto ko ang bawat anggulo ng kanyang kahihiyan ay maitala. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa malawak na kalsada. Ang bawat gusaling na dadaanan ko ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Ang gabi ng gala ay hindi lamang isang pagdiriwang ng negosyo. Ito ang gabi ng aking pagbawi sa lahat ng ninakaw sa akin. Ang aking dangal, ang aking yaman, at ang aking kalayaan. Sa pagdating ko sa hotel kung saan gaganapin ang gala, nakita ko ang naglalakihang mga banner ng kumpanya ni Alex. Ngunit sa ilalim ng mga pangalang yon, alam ko na ang pundasyon ay bulok na at anumang oras ay guguho na. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang huling babala ay naibigay na at ang oras ng paghuhukom ay narito na. Ang aking asawang taksil at ang madede pamilya niyang mapagkunwari ay nag-aakalang ang gabing ito ang kanilang huling tagumpay laban sa akin. Inakala ng gabi ng gala na ang pagsusuot ng ahas niyang sekretarya sa aking paboritong gown ay isang sapat na insulto upang ako ay magmakaawa. Ngunit 1 taon mula ngayon, habang pinapanood ko silang mag-agawan sa isang pirasong tinapay sa loob ng selda, maalala nila ang bawat pirma
Napilit nilang kinuha sa akin. Ang gabing ito ay hindi ang aking katapusan, kundi ang simula ng kanilang habambuhay na pagbabayad sa bawat patak ng pawis at luhang ninakaw nila sa aking pagkatao. Ang loob ng marangyang hotel suite ay puno ng tensyon na tila isang nagbabagang bakal na handang maputol. Nakatayo si Katrina sa harap ng salamin, dahan-dahang isinusuot ang kanyang mga diamanteng hikaw. Sa likuran niya, ang kanyang asawang si Alex ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa paglalakad habang hawak ang isang makapal na folder. Pirmahan mo na ito, Katrina. Huwag mo nang patagalin pa. This is a quitclaim. Kapalit ng kalayaan mo, ibibigay mo sa akin ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at sa mansyon. It's for your own good, para hindi ka na madamay sa mga utang. Ang boses ni Alex ay puno ng pagmamadali. Tila ba may hinahabol na oras bago magsimula ang programa? Hindi lumingon si Katrina. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, tila ang ibabaw ng isang lawa sa gitna ng bagyo. Naririnig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng kanyang biyena na si Doña Aurora. Kasunod ang sekretaryang si Bea na animoy isang aninong nakabuntot. Bilisan mo na, Katrina! Magsisimula na ang programa sa baba. Ayaw naming malati dahil lang sa pag-iinarte mo. Pirmahan mo na yan para maging malinis ang lahat bago namin ipakilala ang bagong mukha ng kumpanya. Utos ni Doña Aurora habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. Tumingin si Katrina sa kanyang asawa sa pamamagitan ng salamin. Nakita niya ang pagkagahaman sa mga mata nito at ang mapang-uyam ng ngiti ni Bea na nakatayo sa isang sulok. Suot ang asul na gown na ninakaw nito sa kanyang cabinet. You really want this, Alex? Ang pirma ko ang tanging hadlang sa kaligayahan niyo? Mahinahong tanong ni Katrina habang dahan-dahang humaharap sa kanila. Yes, just sign it and we're done. You can go back to Switzerland or wherever you want. I don't care anymore. Just give me the company. Bulyaw ni Alex. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naglaho. Dahan-dahang kinuha ni Katrina ang panulat. Sa bawat paglapat ng tinta sa papel, nararamdaman niya ang isang kakaibang gaan ng loob. Pinirmahan niya ang dokumento, ngunit sa isang paraan na tila ba isang sining ng panlilinlang. Hindi alam ni Alex na ang dokumentong pinirmahan niya ay hindi ang quitclaim na inihanda nito, kundi ang isang kasunduan na nagpapatunay na ang lahat ng personal na utang ni Alex ay hindi na konektado sa kumpanyang balak niyang ariin. Ayan, happy now? Sabi ni Katrina habang iniabot ang folder. Mabilis na hinablot ni Alex ang mga papel. Tila isang gutom na aso na nakakita ng buto. Hinalikan niya si Bea sa harap mismo ni Katrina. Isang gawaing tila ba sinasadyang ipagmalaki ang kanyang pagtataksil? Let's go, Bea. Tonight is our night. Masayang sabi ni Alex bago sila lumabas ng suite. Kasunod ang biyena ni Katrina na hindi man lang siya tiningnan. Naiwan si Katrina sa loob ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang kanyang sariling paghinga. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang mga naglalakihang ilaw sa labas ng hotel. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Ramos. The papers are signed. Start the countdown. Exactly 30 minutes from now, I want the lights to go out for the special presentation. Make sure the media is ready for the real owner's reveal. Pagbaba ni Katrina sa ballroom, sinalubong siya ng nakakabinghing musika at ang tawanan ng mga elitistang panauhin. Nakita niya si Alex sa gitna ng stage. May hawak na mikropono, habang si Bea ay nakatayo sa kanyang tabi na tila ba isang reyna. Ang kapalaluan sa kanilang mga muka ay tila isang lason na kumakalat sa buong silid. Ladies and gentlemen, tonight is a celebration of a new era. We are moving forward, leaving the past behind. Anunsyo ni Alex habang nakatingin ng diretso kay Katrina na nasa malayo. And as the CEO of Rays International, I am proud to announce our new major partner and the woman who will lead this company to global success. Naramdaman ni Katrina ang panginginig ng kanyang phone sa loob ng kanyang clutch bag. Isang notification mula sa kanyang offshore account manager.
Transfer confirmed. Global acquisition complete. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Katrina. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ng stage ay tila isang pagyanig ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Alex. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Nagtataka kung bakit ang housewife ni Alex ay naglalakad ng may ganitong klaseng awtoridad. Tumigil si Katrina sa tapat ng stage. Tumingala siya at tinitigan si Alex sa mga mata. Ang takot na biglang sumilay sa mukha ng kanyang asawa ay ang pinakamasarap na tanawing nakita niya sa loob ng 5 taon. Handa ka na ba, Alex? Bulong ni Katrina, na sapat na para marinig lamang ng lalaking nasa harap niya. Dahil ito na ang huling gabi mo bilang CEO, at ito na rin ang huling gabi na magagamit nyo ang pangalang ibinigay ko sa inyo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid, bago muling bumukas ang isang malaking screen sa likod ni Alex. Ngunit sa halip na ang mukha ni Bea ang lumabas, isang dokumento ang tumambad sa lahat. Ang listahan ng mga utang ni Alex at ang opisyal na sertipiko ng acquisition ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Katrina Reyes. Ang asawa kong sukab at ang ahas niyang sekretarya ay nagdiwang ng maaga sa aking inaakalang libingan. Inakala nilang ang gabing ito ang rurok ng kanilang tagumpay, habang ako ay nananatiling dekorasyon sa isang sulok. Ngunit sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ibinukas ko ang kurtina ng kanilang kataksilan. Pinanood ko ang kanilang mga mukha na magmula sa pula ng kapalaluan tungo sa puti ng kamatayan nang marinig nila ang sarili nilang mga boses na nagpaplano ng aking pagbagsak. 1 taon mula ngayon, kapag narinig nila ang tunog ng rehas na nagsasara, maalala nila ang bawat segundong ipinahiya nila ako sa harap ng mundong ito. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa ballroom ay tila nagniningning na mga mata na nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao sa ibaba. Nakatayo si Alex sa gitna ng entablado. Ang kanyang dibdib ay nakabusangot sa yabang, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mikropono. Sa kanyang tabi, si B ay nagliliwanag sa suot niyang puting gown. Ang mga mata nito ay puno ng mapang-uyang na tagumpay habang nakatingin sa kinaroroonan ni Katrina. Ladies and gentlemen, ang boses ni Alex ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, puno ng otoridad at kasinungalingan. Tonight, we are not just celebrating a partnership. We are celebrating a change in leadership. I am officially appointing Bea Santos as the new Executive Vice President, the woman who truly understands the vision of Reyes International. Narinig ni Katrina ang mahinang bulungan ng mga tao. Ang bawat sulyap sa kanya ay puno ng pagtataka at pangungutya. Sa gilid ng entablado, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Aurora na animoy isang reynang nagbabasbas sa bagong hirang na tagapagmana. Ang matanda ay bahagyang tumango kay Katrina, isang kilos na nagsasabing, "Tapos ka na." Dahan-dahang itinaas ni Katrina ang kanyang wine glass. Hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, tila mga diamanteng walang pakiramdam. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang timer na nagbibilang ng huling sandali ng kaligayahan ng 2 taong nasa harap niya. And as for my wife, Katrina, pagpapatuloy ni Alex nang may kasamang plastic na ngiti, she has decided to step down from all her corporate duties to focus on private matters. We wish her the best in her journey. Isang tunog ng mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Katrina. Ang private matters na tinutukoy ni Alex ay ang pagpapalaya sa kanya na nakaplano na mamayang gabi. Ngunit bago pa man makapalakpak ang mga tao, ang mga ilaw sa buong ballroom ay biglang kumislap at tuluyang namatay. Ang nakakabinging katahimikan ay bumalot sa paligid, sapat na para marinig ang bawat paghinga ng mga panauhin. Isang malaking screen sa likod ni Alex ang biglang bumukas. Ngunit sa halip, ng promotional video ng kumpanya ang lumabas, isang madilim na footage ang tumambad sa lahat. Ang boses na lumabas sa mga speaker ay malinaw, malakas,
at sapat na para magpapatigil sa pagtibok ng puso ni Alex. Don't worry, B. Malapit na siyang mawala sa buhay natin. Pirma na lang niya sa quitclaim ang kailangan ko at mapapasa atin na ang lahat ng pinaghirapan niya. She's too stupid to realize what's happening. Ang boses ni Alex sa recording ay tila isang haton ng kamatayan. Kasunod nito ay ang boses ni B, malambing ngunit puno ng kamandag. I can't wait, Alex. Ang sarap panuurin ng mukha niya habang ninanakaw natin ang kumpanyang ipinundar niya. She's just a useful tool, right? Ang ballroom ay napuno ng singhap ng gulat. Ang bawat mata ay nakatutok na yon sa screen, kung saan lumabas ang mga kopya ng mga pekeng bank transfer, ang mga lihim na kontrata ni Alex, at ang ebidensya ng pagnanahaw nila sa pondo ng mga investor. Ang mukha ni Alex ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na nakatayo sa ilalim ng spotlight. Dahan-dahang naglakad si Katrina patungo sa harap ng entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang tunog ng martilyo na nagpapatibay sa kanilang pagkatalo. Tumigil siya sa tapat ni Alex at Bea, na ngayon ay tila mga basang sisiw sa gitna ng bagyo. Surprised, Alex? Ang boses ni Katrina ay mahinahon, ngunit sapat na para marinig ng lahat. You called me stupid. You called me a tool. But you forgot one thing. Ang perang ginagamit mo para ipahiya ako ay ang perang pagmamay-ari ko na ngayon. Lahat ng utang mo, lahat ng shares mo, binili ko na sa pamamagitan ng aking kumpanya sa Switzerland kaninang hating gabi. Katrina, what is this? Patayin niyo ang screen. Guards! Sigaw ni Alex. Ngunit walang gwardiyang lumapit. Ang lahat ay nakatayo lamang, pinapanood ang kanyang pagguho. Ang mga gwardiyang tinatawag mo ay binayaran ko na para bantayan ang bawat labasan, dagdag ni Katrina habang iniaabot ang isang folder. And as for B, ang pulis ay nasa labas na para sa kasong falsification of documents at embezzlement. Did you really think you could steal from a strategist? Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga otoridad ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Nakita ni Katrina ang takot sa mga mata ni B habang pilit itong nagtatago sa likod ni Alex. Ang kanyang biyenan na si Doña Aurora ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya habang ang mga kaibigan nito ay nagsimulang kumuha ng litrato at video ng kanilang kahihiyan. Alex Reyes and B. Santos, you are under arrest. Ang boses ng opisyal ay tila isang pinal na tuldok. Tiningnan ni Katrina si Alex nang diretso sa mga mata. Wala siyang nakitang pagmamahal. Wala ring awa. Ang nakita niya ay isang estrangerong hindi karapat-dapat sa kahit isang patak ng kanyang luha. Enjoy the shotgun seat of the police car, Alex. Bulong ni Katrina habang tumalikod siya ng may buong dangal. Dahil doon, masama man ang pakiramdam mo. Wala ka ng kawala. Habang hinihila ang dalawa palabas, ang bawat panauhin ay tumabi. Tila ba ayaw madikit sa dumi ng kanilang pagkatalo. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang tawag mula sa telponya ni Alex ang tumunog ng malakas. Isang video call mula sa bank manager na kasabwat nila, na ngayon ay nakaposas na rin sa screen. Ang gabi ay tila tumigil para kay Katrina. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kanyang sarili sa screen ng entablado. Hindi bilang biktima, kundi bilang ang reynang muling nabawi ang kanyang kaharian. Ngunit ang kanyang tagumpay ay may kasamang isang huling sorpresa na hindi na inaasahan. Ang aking asawang taksil at ang ahasyang sekretarya ay nag-akalang ang kanilang pagkakaaresto ay isang pagkakamali lamang na kayang ayusin ng pera at koneksyon. Inakala nilang ang gabing ito ay matatapos sa isang simpleng paliwanag sa istasyon ng pulisya. Ngunit isang taon mula ngayon, habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga sarili sa harap ng maliit na salamin sa loob ng piitan, malalaman nilang ang bawat koneksyong inasahan nila ay ako ang mismong pumutol. Sa gabing ito, habang nililinis ko ang huling bakas ng kanilang dumi sa aking buhay,
Matatanto nilang ang reynang minalit nila ay siya ring hukom na magtatakda ng kanilang habambuhay na pagdurusa. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Alex habang hinihila siya ng mga awtoridad palabas ng ballroom. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at matinding takot. Sa kabilang banda, si B ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Ang kanyang pekeng pilik mata ay tanggal na at ang kanyang puting gown ay tila isang maruming basahan sa ilalim ng mga ilaw. Katrina, mag-usap tayo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Asawa mo ako. Ang sigaw ni Alex ay bumasag sa bulungan ng mga panauhin. Ngunit walang bakas ng awa sa mukha ni Katrina. Huminto si Katrina sa gitna ng ballroom. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na ture na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok bago humarap sa kanyang biyenan na si Doña Aurora, na ngayon ay nakaluhod sa sahig habang nakakapit sa laylayan ng gown ni Katrina. Katrina, maawa ka sa anak ko. Kahit para na lang sa dangal ng pamilya Reyes. Huwag mong hayaang makulong si Alex. Pag-usapan natin ito sa bahay, ititigil na namin ang lahat. Palalayasin na namin si Bea, pangako. Ang boses ni Doña Aurora ay gumaralgal sa takot. Ang kanyang mga brilyanteng alahas ay tila nawala na ng kislap sa harap ng kahihiyang ito. Tumingin si Katrina sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang mababasang emosyon. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang hangin na dumadaan lamang sa kanyang pandinig. Dangal, Mommy? Ang dangal ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. At ang pamilyang sinasabi nyo ay matagal nyo nang sinira nang piliin nyo ang kasakiman kaysa sa katapatan. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Katrina. And don't worry about the house. Dahil habang nandito kayo, ang mga tauhan ko ay kasalukuyan ng naglalagay ng padlock sa bawat pinto ng mansyon. I've already filed for the immediate foreclosure of the property. Napatigil sa pag-iyak si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Anong sabi mo? Iyan ang bahay ko. Wala kang karapatan. Actually, Mommy, ang bahay na yon ay ginamit ni Alex na collateral para sa loan na hindi niya nabayaran kaninang alas 8 ng gabi. At dahil ako ang bumili ng lahat ng utang niya, technically, ang mansyon ay pagmamay-ari na ng kumpanya ko sa Switzerland. You have until tomorrow morning to pack your things. Beyond that, I will have you escorted out by the same police officers holding your son right now. Isang tunog ng malakas na paghikbi ang kumawala kay B habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Tinitigan siya ni Katrina mula sa malayo. Ang bawat segundo ng pagtitiis ni Katrina ay tila nabayaran sa sandaling makita ang takot sa mga mata ng babaeng inakalang kaya siyang palitan. Lumapit si Alex kay Katrina, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit, isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Akala mo ba panalo ka na, Katrina? Marami akong koneksyon. Lalabas ako rito sa loob ng 24 oras at sisiguraduhin kong babawiin ko ang lahat ng sa akin. Banta ni Alex. Connections, Alex? You mean the bank manager who is already in another precinct? Or the board members who are currently signing the papers to remove you as CEO? Ang boses ni Katrina ay puno ng pangumutya. The only connection you have left is the one between you and your lawyer. And I suggest you get a good one. Because I'm filing for plunder, falsification of documents, and a dozen more charges. You're not getting out, Alex. Not today, not next year. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ng pulis ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng paghihirap ni Katrina. Habang umaalis ang mga sasakyan, ang mga panauhin sa ballroom ay nagsimulang magpalakpakan. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa babaeng nanindigan para sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman ni Katrina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang huling ulat mula sa kanyang private investigator.
Isang litrato ang nakalakip. Isang imahe ng isang lalaking nakatayo sa labas ng ballroom, nanonood sa malayo. Ang lalaking matagal na niyang hindi nakikita, ang tanging tao na nakakaalam ng kanyang tunay na nakaraan bago siya naging asawa ni Alex. He's here. Bulong ni Katrina sa kanyang sarili. Isang matalim na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagbagsak ni Alex ay isa lamang simula. Ang tunay na laban para sa kanyang ganap na kalayaan at ang pagbawi sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay kasisimula pa lamang. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa balkonahe ng hotel. Tinitingnan ang malawak na ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay mas maliwanag pa sa anumang bituin. The Queen doesn't just survive the storm, Alex. Sabi niya sa hangin, habang ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unti nang naglalaho sa malayo. She becomes the storm. Biglang tumunog ang kanyang phone. Isang unknown number. Sinagot niya ito nang walang pag-aalinlangan. Hello, Katrina. Long time no see. Did you enjoy the show tonight? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, pamilyar, at puno ng misteryo. Napatigil ang paghinga ni Katrina. Ang boses na iyon ay ang mismong boses na naging dahilan kung bakit niya piniling magtago sa likod ng pangalang Reyes sa loob ng 5 taon. Ang aking taksil na asawa ay kasalukuyang nabubulok sa loob ng malamig na selda, habang ang kanyang ahas na sekretarya ay pilit na kumakapit sa mga rehas at nagsisisigaw ng kawalan ng malay. Inakala nilang ang pagtatapos ng gabi ng gala ay ang huling kabanata ng aking paghihigante. Hindi nila alam na ang bawat luhang inubos ko sa loob ng 5 taon ay naging puhunan ko upang bilhin ang bawat hininga ng kanilang kalayaan. 1 taon mula ngayon, habang tinatanaw ko ang rurok ng aking bagong imperyo mula sa pinakamataas na gusali sa Switzerland, maalala ko ang umagang ito. Ang umaga kung kailan tuluyan ko nang ibinaon sa limot ang pangalang Reyes upang muling buhayin ang reynang matagal nang nagkubli. Ang malamig na hangin sa balkonahe ng hotel ay tila humahalik sa balat ni Katrina, isang pakiramdam ng kalayang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang boses sa telepono ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paalala ng mundong tinalikuran niya para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang phone at lumingon nang marinig ang tunog ng mabibigat na yabag sa marmol na sahig. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng dekalidad na itim na Amerikana at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa, ang dahan-dahang lumabas mula sa anino. Siya si Marcus de Vega, ang tanging lalaking nakakaalam na si Katrina Reyes ay hindi lamang isang asawang martir, kundi ang nawawalang tagapagmana ng De Vega Group of Companies sa Zurich. I told you, Katrina, hindi ka para sa isang lalaking tulad ni Alex. You're a lioness who tried to live like a sheep for 5 years. Look at you now, looking more beautiful in the ruins of his life. Ang boses ni Marcus ay puno ng paghanga, ngunit may halong babala. I didn't do this for you, Marcus. I did this for the girl who believed that love was enough to build a home. Ngayon, tapos na ang laro. Alex is gone. Bia is gone. What else do you want? Malamig na tugon ni Katrina habang hindi inaasal ang tingin sa mga ilaw ng lungsod. I want you to take your rightful place. Ang board of directors sa Switzerland ay naghihintay na sa iyong pagbabalik. Pero bago iyon, kailangan mo munang tapusin ang huling bakas ng mga Reyes sa lupang ito. Sagot ni Marcus bago iniyabot ang isang gintong susi. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tila isang mapanghusgang saksi sa tapat ng mansyon ng mga Reyes. Nakatayo si Doña Aurora sa driveway, napapaligiran ng 5 malalaking maleta na puno ng kanyang mga kagamitan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pait, habang pinapanood ang mga tauhan ni Katrina na nagpapalit ng bawat kandado sa bawat pinto ng bahay. Hindi mo pwedeng gawin ito, Katrina. Ipinagawa ito ng asawa ko. Dito lumaki ang anak ko. You're a monster.
Isang walang utang na loob na babae. Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-angaw sa buong subdivision. Ngunit walang sinumang kapitbahay ang lumabas upang tumulong. Ang lahat ay abala sa panonood ng balita tungkol sa malaking iskandalo ng kanyang anak. Dahan-dahang bumaba si Katrina mula sa kanyang sasakyan. Suot niya ang isang puting business suit na lalong nagpatingkad sa kanyang otoridad. Naglakad siya patungo sa kanyang dating biyenan. Ang tunog ng kanyang takong sa semento ay tila isang martilyo na nagtatakda ng katapusan ng isang panahon. This house was built using the profits from the strategy I designed, Mommy. Ang bawat brick dito ay binayaran ng aking pagod habang kayo ay abala sa paggastos ng pera ng kumpanya. You called me a monster? Maybe. Pero ang monster na ito ang nagpakain sa inyo ng 5 taon. Mahinahon ngunit matalim na sabi ni Katrina. Kinuha niya ang kanyang tseke at mabilis na nagsulat ng isang halaga bago ito inihagis sa paanan ni Doña Aurora. That's 1 million pesos. Sapat na yan para kumuha ka ng maliit na apartment at mabuhay ng payak. Yan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo. Beyond that, do not ever use the name Reyes to ask for favors. Dahil sa loob ng 1 linggo, ang kumpanyang yan ay papalitan ko na ng pangalan. You will regret this. Ang huling hiyaw ni Doña Aurora habang pilit na pinupulot ang tseke sa putikan. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng naglaho kasama ng kanyang yaman. Pumasok si Katrina sa loob ng mansyon sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang bawat sulok, ang bawat alaala ng kanyang pagiging bulag sa pag-ibig. Kinuha niya ang frame ng litrato ng kanilang kasal ni Alex na nakasabinet sa sala. Dahan-dahan niyang binitawan ang frame at ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila isang musika ng kalayaan para sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Ramos. The divorce and annulment papers have been expedited. By tomorrow, you are legally a single woman. Alex's bail request has been denied. The court sees him as a flight risk. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Katrina. Lumabas siya ng mansyon nang hindi na lumilingon. Sa labas, naghihintay si Marcus sa tabi ng kanyang sasakyan. Ready to fly, Queen? Tanong ni Marcus habang pinagbubuksan siya ng pinto. Hindi pa. May isa pa akong kailangang puntahan, sagot ni Katrina. Nagpunta siya sa istasyon ng pulisya kung saan nakakulong si Alex. Sa loob ng visiting room, nakita niya ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tila isang hare, ngayon ay nakasuot ng kulay kahel na uniporme, gusot ang buhok at may mga matang puno ng pagsisisi at galit. Katrina, please, I'm sorry. Nagkamali ako. Si B, siya ang nagudyok sa akin. Mahal kita, Katrina. Maawa ka, irong mo ang mga kaso. Ang pagmamakaawa ni Alex ay tila isang desperadong awit. Tumingin si Katrina sa kanya sa likod ng makapal na salamin. Hindi siya gumamit ng phone para makipag-usap. Sa halip, idinikit niya ang kanyang palad sa salamin. At dahan-dahang itinaas ang kanyang gitnang daliri, bago malamig na ngumiti at tumayo. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Ang kanyang katahimikan, ang pinakamasakit na sagot sa lahat ng kanyang pagmamakaawa. Habang naglalakad palabas ng istasyon, naramdaman ni Katrina ang tunay na bagong simula. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan. Ang bawat paghinga ay tila mas malalim. Ang babaeng pumasok sa pagsasamang ito bilang isang alipin ng pag-ibig ay lumabas na ngayon bilang isang reyna ng kanyang sariling tadhana. 1 taon matapos ang gabing gumuho ang mundo ng mga Reyes, ang aking pangalan ay hindi na lamang nakasulat sa mga dokumento ng pag-aari, kundi nakaukit na sa kasaysayan ng pandaigdigang negosyo. Inakala ni Alex na ang pagiging asawa niya ang rurok ng aking mararating. Hindi niya alam na ang 5 taong pananatili ko sa kanyang tabi ay isang mahabang pagdulog lamang ng isang higante. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang lungsod ng Zurich,
Mula sa aking opisina sa itaas ng mga ulap, ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga diamanteng nagbibigay liwanag sa aking landas. Ang aking tagumpay ay hindi lamang ang aking pagbawi, kundi ang pinakamasakit na sampal sa mukha ng mga taong nag-akalang maaari nila akong tapakan at iwanan sa dilim. Ang sikat ng araw sa Switzerland ay may ibang klaseng talim. Malamig, ngunit nakakasilaw. Tila ang bagong pagkatao ni Katrina de Vega. Wala na ang bakas ng babaeng tahimik na naghihintay sa shotgun seat ng sasakyan. Nakasuot siya ng isang pasadyang dark emerald suit. Ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle na nagpapakita ng kanyang matapang na muka. Sa kanyang harapan ay ang malawak na bintana na nakatanaw sa Lake Zurich, isang tanawing kasing lawak ng kanyang bagong imperyo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay mahinhin. Kasunod ang pagpasok ng kanyang punong sekretarya na may dalang isang tablet. Madam, the rebranding of the Manila assets is 100% complete. Ang dating Rays International ay opisyal na ngayong De Vega Global Philippines. Ang mga stocks ay tumaas ng 15% matapos nating i-anunsyo ang iyong pagbabalik bilang chairman. Ulat ng sekretarya ng may mataas na respeto. Good. How about the special monitoring I requested? Mahinahon, ngunit may otoridad na tanong ni Katrina habang dahan-dahang humaharap. Inabot ng sekretarya ang tablet kung saan naka-flash ang ilang mga litrato at balita mula sa Pilipinas. Ang unang larawan ay isang balita tungkol sa paghatol ng korte. Si Alex Reyes ay nasentensyahan ng 15 taon sa loob ng pambansang bilangguan dahil sa kasong plunder at malawakang estafa. Ang kanyang mukha sa litrato ay wala ng bakas ng dating kapangyarihan. Tuyo ang balat, malalim ang mga mata, at puno ng matinding pagsisisi na huli na para sa anumang kapatawaran. Ang pangalawang larawan ay mas nakakagimbal. Sa isang madilim at maruming palengke sa Maynila, isang babaeng may gusot-gusot na damit at tila tuyot na buhok ang nakuhanan ng video habang pilit na naglilinis ng mga basurang iniwan ng mga tindero. Si Bea Santos. Ang babaeng nangarap ng korona ni Katrina ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na tagalinis para lamang may maipakain sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay na dati ay pilit na humahawak sa braso ni Alex ay puno na ngayon ng kalyo at dumi. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Katrina. Hindi niya naramdaman ang awa. Ang naramdaman niya ay ang kaganapan ng katarungan. Ang bawat tao ay inaani lamang ang binining kanilang itinanim. And Doña Aurora? Dagdag na tanong ni Katrina. Balita po ay nakatira siya sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Umaasa na lamang sa mga donasyon ng mga dating kakilala na madalas ay tinatalikuran din siya dahil sa laki ng kahihiyang idinulot ng anak niya. Ang 1 milyong ibinigay niyo ay naubos sa mga abogado ni Alex na natalo rin naman sa kaso. Sagot ng sekretarya. Dahan-dahang kinuha ni Katrina ang kanyang wine glass na naglalaman ng mamahaling vintage wine. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa kanyang singsing, isang singsing na may simbolo ng pamilya de Vega, ay tila isang musika ng kanyang ganap na kalayaan. Dismissed, utos niya. Nang maiwan siyang mag-isa, naramdaman ni Katrina ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Hindi na ito ang katahimikan ng isang biktima, kundi ang katahimikan ng isang manunulat na natapos na ang kanyang obra maestra. Naglakad siya patungo sa balkonahe at pinanood ang mga tao sa ibaba na tila mga langgam sa liit. Ang kanyang telepono ay tumunog. Isang tawag mula kay Marcus. Katrina, we have the board meeting in 10 minutes. Everyone is waiting for the Queen's final address for the fiscal year. Ready to conquer more? Ang boses ni Marcus ay puno ng paghangga. I've already conquered, Marcus. Now, I'm just enjoying the view. Sagot ni Katrina bago dahan-dahang ibinaba ang phone. Uminom siya ng isang lagok ng alak. Ang tamis at pait nito ay tila ang bawat alaala ng kanyang pinagdaanan. Naalala niya ang ulan sa harap ng kumpanya ni Alex, ang sapatos ni Bea sa ilalim ng lamesa, at ang bawat palalait ni Aurora.
Ang lahat ng iyon ay naging mga hakbang lamang para marating niya ang kinaroroonan niya ngayon. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Isang lumang litrato niya nung nagsisimula pa lamang siya. Nung ang tanging pangarap niya ay mahalin at pahalagahan. Sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahan niyang pinunit ang litrato sa maliliit na piraso at hinayaang liparin ng hangin ng Switzerland. "Goodbye, Katrina Reyes," bulong niya sa hangin. "Welcome home, Katrina de Vega." Ang tunog ng kanyang mga yabag sa hallway patungo sa boardroom ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang bawat empleyado na kanyang nadadaanan ay yumuyukod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang galing at lakas. Sa loob ng boardroom, ang lahat ng mga makapangyarihang ehekutibo ay tumayo nang pumasok siya. Umupo si Katrina sa kabisera ng lamesa. Ang upuang walang sinuman ang pwedeng mangagaw. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila nang may matuwid na no. "Let's begin," maikli niyang sabi. Ang gabi ay lumipas at ang imperyo ni Katrina ay patuloy na lumago. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pera o ang kapangyarihan. Ito ay ang katotohanang sa bawat gabi. Ay natutulog siyang mahimbing. Alam na ang kanyang dangal ay buo, ang kanyang kamay ay malinis, at ang kanyang buhay ay sa kanya na muli. Habang ang kanyang sasakyan ay dahan-dahang umaalis sa gusali pagkatapos ng trabaho, hindi na siya tumitingin sa likuran. Ang bawat kanto ng kalsada ay tila isang bagong pahina. Ang agila ay tuluyan na ngang nakalipad, at sa kanyang paglipad, wala nang anumang bagyo ang makakapigil sa kanyang pag-abot sa araw. Ang katahimikan ng umaga sa aking pribadong villa sa paanan ng kabundukan ng Switzerland ay may ibang klasing himig. Hindi na ito ang nakakabinging katahimikan ng isang bahay na puno ng kasinungalingan, kundi ang payapang awit ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling tahanan. Isang taon na ang lumipas mula nang huli kong marinig ang kalansing ng mga rehas na nagsara sa likuran ni Alex. At sa bawat araw na nagdaan, unti-unti kong natutunan na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita ang aking sarili na muling nagniningning nang wala sila. Nakatayo si Katrina sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Wala na ang bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Wala na ang mga anino ng pag-aalinlangan. Suot niya ang isang simpleng puting damit na tila sumasalamin sa kanyang bagong simula. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib, tinarama ang bawat tibok ng puso na ngayon ay hindi na kumakaba sa takot, kundi tumitibok ng may layunin. Napangiti siya nang maalala ang tanong na madalas ibato sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Napatawad mo na ba sila? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo o hindi. Para kay Katrina, ang kapatawaran ay hindi isang regalong ibinibigay sa mga taong sumira sa kanya. Ang kapatawaran ay ang desisyon niyang pakawalan ang bawat sakit na nakakapit sa kanyang kaluluwa. Pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang bersyon ni Katrina na nanatiling bulag sa loob ng 5 taon. Ang Katrina na nagmakaawa para sa atensyon at ang Katrina na naniwalang ang kanyang halaga ay nakadepende sa pagiging asawa ng isang CEO. Sa pagpapatawad sa kanyang sarili, tuluyan ang nawalan ng kapangyarihan sina Alex at Bea sa kanyang buhay. Sila ay naging mga pahina na lamang sa isang lumang libro na wala na siyang balak na muling basahin. Lumabas siya sa kanyang malawak na hardin kung saan ang mga bulaklak ng Edelweiss ay nagsisimula ng mamukadkad sa ilalim ng bahagyang sikat ng araw. Kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang ulat ng kanyang pundasyon sa Pilipinas. Ang The Queen's Foundation, isang organisasyong itinayo niya upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil na muling makatayo sa kanilang sariling mga paa. Nakita niya ang mga litrato ng mga babaeng muling nakangiti, may mga sarili ng negosyo, at muling nahanap ang kanilang dignidad.
Dito nahanap ni Katrina ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang sakit ay hindi nauwi sa wala. Naging mitsa ito para maging liwanag siya sa iba. Tumayo si Hanang matuwid habang nakatanaw sa malayo. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pagpapatibay ng kanyang kasunduan sa tadhana. Ang tanong tungkol sa kung nahanap na ba niya ang kapayapaan ay nasagot na ng bawat gabing natutulog siyang mahimbing, walang iniisip na itinatagong sikreto o darating na panlalait. Ang kanyang kapayapaan ay hindi galing sa yaman o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa katotohanang kontrolado niya ang bawat hininga ng kanyang buhay. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kanyang wedding ring na nakalagay sa isang maliit na glass case sa kanyang study room. Hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang isang tropeo ng kanyang pagkapanalo sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang upuang pilit nilang inagaw sa kanya noon ay naging isang maliit na bahagi na lamang ng kanyang malawak na kaharian. The lesson was expensive, but the freedom is priceless. Bulong ni Katrina sa hangin. Ang mensahe niya para sa lahat ng kababaihang nakikinig sa kanyang kwento ay malinaw at matapang. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng upuan sa harap ng sasakyan, ni ng pangalan ng lalaking nasa tabi mo. Ang iyong tunay na trono ay nasa loob ng iyong sarili. Huwag kang matakot na sunugin ang mga tulay na nagdadala sa iyo sa kapahamakan dahil sa abo ng nakaraan, doon magsisimula ang iyong paglipad. Dahan-dahang naglakad si Katrina pabalik sa loob ng kanyang mansyon. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang pinal na tuldok sa kanyang nakaraan. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa Switzerland, isang bagong bukas ang naghihintay sa kanya. Isang bukas na siya mismo ang susulat. Siya mismo ang magdidikta at siya mismo ang magmamay-ari. Ang agila ay tuluyan na ngang nakalipad at sa kanyang paghapon sa itaas ng mga ulap, alam niyang hinding-hindi na siya muling bababa para lamang sa mga taong hindi marunong tumingala sa kanyang kalangitan. Ang kwento ni Katrina Reyes ay nagtapos na, ngunit ang alamat ni Katrina de Vega ay kasisimula pa lamang.